Ito yung ating lumang battery sa isa siyang Motorcraft brand, at ito naman yung ating ipapalit na bago, Hankook. Ito po yung kanyang box. Magandang araw muli sa inyo mga ka-GM. Ito may gagawin na naman tayo. Isa itong Ford Escape. Yan po. Ang complaint po ng customer sa atin ay ayaw pong umandar itong kanyang sasakyan. Ngayon po ang gagawin po natin, no? Sigurado ito drain yung kanyang battery sa kanyang makina. Ngayon po, ito po yung kanyang susi. Kung bubuksan po natin sa kanyang pintuan, yan, wala po siyang function. Ayaw gumana. Lock, unlock, ayaw po. Yan, ayaw mabuksan yung kanyang pinto. Ngayon po ang gagawin natin dyan, ito yung kanyang remote. Ito lang po, pipindutin lang po natin to sa kanyang gilid. Tapos aangat po yung pinaka-cover. Ito yung kanyang pinaka-cover sa kanyang susi. Yan po siya mga ka-GM, no? Pag pinindot po natin itong kabilang gilid, aangat po yung gilid, yung kanyang cover sa susi, para makuha po natin at matanggal yung kanyang susi. Yan po. Ito yung kanyang susi sa pintuan para mabuksan po natin. Pero kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na paki-like and subscribe yung aking YouTube channel, at pakipindot na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking masusunod pang mga video na i-upload. Isa po itong Ford Escape, no? At yan po, at bubuksan na po natin. Gamit natin yung kanyang susi. Yan po, bali nilagay na natin yung kanyang susi sa pinto. Yan, nabuksan na po natin mga ka-GM. Yan po, bali bubuksan natin yung kanyang hood dito lang sa ilalim. Yan. Ito na po mga ka-GM, no? Bali nabuksan na natin yung kanyang hood, at ito na po yung kanyang engine sa ating Ford Escape. Yan po, at ito po yung kanyang battery mga ka-GM, no? Dito lang siya nakalagay. Yan po siya, at i-check po natin yung kanyang voltage, kung okay po ba yung kanyang battery o hindi na. Baka ito ay dead cell na o drain na yung kanyang battery, kaya ayaw pong umistart o umilaw man lang yung kanyang mga ilaw dun sa kanyang instrument cluster pagka atin pong pinipindot yung kanyang susi, yung kanyang remote control na susi. Bali ito na po, gamit natin yung ating multi-tester. Yan, kung mapapansin po ninyo ay yung positive ng ating probe ng ating multi-tester ay nilagay po natin sa positive side ng terminal ng battery, at ito namang negative ay ilalagay po natin dito sa negative side ng ating battery. Yan po. Yan, kung makikita po ninyo yung kanyang voltahe sa ating baterya ay 2.88 volts na lang po siya. Yan, kaya hindi na po niya kayang pandarin yung ating makina, o hindi na niya kayang pailawin yung mga function niyang ilaw sa kanyang instrument cluster, kasi mababa na siya masyado yung kanyang voltahe. Maaring dead cell na po yung kanyang battery mga ka-GM, at yan po ay papalitan po natin. At patuloy mo lang pong panoorin itong aking mga videos para magkaroon ka ng kaalaman at idea sa paggawa ng mga ganitong problema na sakyan. Sa isa itong Ford Escape, pero sa pagpapalit po ng battery nito ay halos parehas lang din po sa mga ibang Ford vehicle, tulad po ng Ford EcoSports, yan, saka Escape. Halos parehas lang po ang procedure mga ka-GM. Pag nagpalit po tayo ng baterya ay hindi na po kailangang i-program pa o i-reset pa yung kanyang baterya. Tatanggalin lang po natin yung luma at ikakabit lang po natin yung bago. Ganun lang po yung procedure sa pagpalit ng baterya ng ganitong sasakyan sa Ford Escape. Ganun din po sa Ford EcoSports mga ka-GM. Yan, at kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po sa ating comment box at ating pong sasagutin sa abot ng ating makaya. Yan, kung makikita po ninyo ay
2.8 na lang po yung voltahe ng ating baterya. Kaya kailangan po nating palitan yan ng bago. Yan, tatanggalin po muna natin at pansamantalang puputulin ko muna itong aking video at tatanggalin natin yung baterya. Ayan po mga ka-GM, no? Para mailabas po natin yung baterya niya ay tinanggal po natin sa positive terminal. Yan, yung kanya connection. At dito rin po sa kanyang air cleaner, itong kanyang air cleaner housing ay tatanggalin din po natin yan. Aangatin po natin yan at para matanggal po natin, para mailabas po natin yung kanyang baterya. Yan po, dito sa kanyang clamp, sa kanyang connector. Yan, tapos hugutin lang po natin pataas itong kanyang air cleaner housing para matanggal po natin. Ito po mga ka-GM, bali natanggal na po natin yung kanyang air cleaner housing. Yan, tinanggal po natin buo. Dito lang siya nakabaon sa kanyang rubber dito. Yan siya. Tapos itong kanyang cover dito ay tatanggalin din po natin. Yan, para mahugot po natin palabas tong kanyang battery. Ito po yung kanyang cover ay bali nilis lang po natin. Yan. Tinanggal natin yung wire niya dito sa ilalim para mailis po natin itong kanyang cover. At ito ngayon ay tinanggal na natin yung kanyang negative side dun sa loob, yung sa kanyang terminal. Yan. At atin na pong ilalabas yung baterya ng luma. At papalitan po natin ng bago. Yan po, bali na ilabas na po natin yung kanyang bateryang luma. Yan, dito sa ating Ford Escape. Ito yung ating lumang battery sa isa siyang Motorcraft brand. At ito naman yung ating ipapalit na bago, Hankook. Ito po yung kanyang box. Yan. Yan po ay parehas naman po yung kanyang size, kaya wala pong problema sa kanyang size mga ka-GM. Basta't kasya po sa housing ng kanyang battery dito sa ating lagayan ay hindi po magkakaproblema yan. Parehas lang po yan mga ka-GM. At pag nagpalit po kayo, tatanggalin nyo lang yung luma, ipapalit nyo yung bago, bali okay na po yun. Ito po, naikabit na po natin yung bagong baterya, no? Yan, kung makikita po ninyo, yung ginamit po natin baterya ay Hankook brand. Yan po yung ating baterya na kinabit, yung bago. At ito po yung ating luma, yung kanyang original, yan po. Yan, at bali kakabit na lang natin itong kanyang air cleaner housing. Babalik na natin dito. Pag naibalik na po natin ay papaanda rin na po natin yung sakyan. Ayan po siya, naikabit na natin yung kanyang air cleaner housing at yung kanyang battery. Yan, dito sa ating Ford Escape. Ito na nilalagay yung kanyang takip. Yan. Yan po, at atin na pong susubukang papanda rin. Yan, kung maririnig po ninyo ay gumagana na po yung kanyang remote. Yan. Yan po siya mga ka-GM, no? At susubukan na po nating i-start. Ito po mga ka-GM, bali remote control na po siya. Bali push button start siya dito. Yung kanyang susi ay nandito po, nakatago dito sa kanyang cover dito. Yan, ipipress lang yan. Tapos aangat na po yung kanyang cover. Yan po, nandyan po yung kanyang susi sa manual. Pero ito po yung kanyang start button ay remote start button na po siya mga ka-GM. Yan po, atin na pong papaanda rin. Yan, kung makikita po ninyo ay nagkaroon po ng ilaw dito sa kanyang instrument cluster. Yung kanyang kilometer ay lumabas na rin.
Yan, atin pong papandarin. Bali, ipupush lang po natin yung kanyang start button. Press ng brake, tapos start button siya. Ayan po, no? Bali, ganun lang po mga ka-GM ang pagpalit ng ganitong sasakyan ng kanyang battery. Kahit anong brand po ng baterya ay pwede po sa ating Ford. Wala na po yung, hindi na po kailangan natin ng reset ng computer o ano pa. Hindi na kailangan yon. Basta tama lang po yung size ng baterya at parehas lang po sa kanyang sukat o kasya po sa kanyang housing, ay wala pong problema yon mga ka-GM. Yan po, kung makikita po ninyo ay yan po yung ating ginawa dito sa ating Ford Escape. At kaparehas lang din po ito ng Ford EcoSports halos magkapares lang sila, kaya wala pong problema mga ka-GM sa pagpapalit ninyo ng baterya. Kahit anong brand po ng battery ay po pwede po siya mga ka-GM, no? Yan po. Kung may mga katanungan po kayo ay mag-comment lang po sa ating comment box at ating pong sasagutin sa abot ng ating makakaya. Yan, kung makikita po ninyo ay umaandar na po yung ating sakyan. Yan siya, no? Yung ating pinalitan ng baterya. Ang katanungan kasi ng iba, pagka nagpalit daw ng baterya ay kailangan pa daw umaandar yung makina. Hindi po, kasi kaya nga papalitan natin ng baterya dahil hindi na po umaandar at hindi na gumagana yung kanyang baterya. Dead cell na po siya. Bali lowbat na po yung kanyang battery, kaya hindi na po natin mapapaandar yung kanyang makina. Kaya kailangan po natin palitan ng bago. Tatanggalin lang yung luma at ikakabit po yung bago. Ganun lang po yung pagpalit sa mga Ford na vehicle sa kanyang baterya para umandar yung kanyang makina. Yan po, at maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panunod na aking mga videos. Huwag po sanang kalimutan na paki-like and subscribe yung aking YouTube channel at pakipindot na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking masusunod pang mga video na i-upload. Yan, bali konti na lang yung kanyang gasolina. Bali empty na siya. Ayan po, yung ginamit po nating baterya ay Hankook brand. Yan po yung ating kinabit at ito yung kanyang luma mga ka-GM. Ford Escape. Yan, hindi na po natin ginamitan ng computer o kailangan pang i-reset, ay hindi na po kailangan i-reset ito mga ka-GM. Basta tanggalin mo lang yung lumang baterya at ikabit yung bago. Ganun lang po yung pagpalit ng baterya sa mga Ford vehicle. Wala na pong reset na kailangan dito sa ganitong sasakyan na Ford Escape or Ford EcoSports. Ganun din po, parehas lang po yung procedure. Yan po, bali okay na po itong pilatan natin ng baterya na Ford Escape. Yan, ganun lang po yung pagpalit dito sa ganitong mga sakyan mga ka-GM, no? Sa ating Ford vehicle. Ford Escape ito at 2018 model. Kaparehas lang po din ng Ford EcoSports. Ganun din po ang procedure mga ka-GM. Hindi na po kailangan natin ng i-reset pa o i-program yung pag nagpalit tayo ng baterya. Wala na po kailangan mga ka-GM. Hindi na kailangan ng computer o reset dyan o program. Bali tatanggalin lang po yung luma at kakabit po yung bagong baterya. Kahit ano pong brand ng baterya ay pwede po siyang ikabit mga ka-GM basta parehas lang po yung sa sukat at kakasya po sa kanyang housing. Yan po yung ating procedure na pagpalit dito sa kanyang baterya dito sa ating Ford Escape 2018 model. Yan po, maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panunod na aking mga videos. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po.